Sige, magtuon ta sa kwan. Sige, natawag nga eternal security, no. Kay isa po ni sa ka-request nga sa pamangkot bala nga kung kita bala nga mga anak sa Dios luwas tubtob sa walay katapusan. So, amo nang kwan nakasiguraduan sang kaluwasan sa aton nga tawag kaluwasan. Ay wala gali ko kadala sang kwan headphone. Okay. So kay arita sa tumado. Sige sa ato nga pagsugod mag-pray ta. Note sa atong kagalingon, pasalamat sa Ginoo. As in everything, give thanks unto the Lord. Sa tanang ati magpasalamat kay sa Ginoo. Kay pag humansa na igatingog ko pagampo. Sige, let's pray. Si mo blang amay, salamat kay sa mga ginginetag nimo samon sa pagatuon si mga pulong nga para sa amon nga kayuhan nga sa imong grasya nga sa imong pamagi. Amo gani nga gaampo man kami sa kagampo gid kami sa teaching ministry kag sa pamatuod ng belang espiritu sa mapagpayag sini as our divine teacher kag bisan ginusamon nga pamaagi man nga sa paghatag sa amon spiritual IQ kag spiritual nga mga pag-intindi kay by our own intellect wala gid kami sang may kasarang kani sa imo lang ginanangop tayo na pasalamatan sa imong grasya sa imong ginasalig pinagis ngalan Jesus Christ. Amen. So, eternal security sa mga tumuloo. Buti nga nun sang eternal security kanang luwas kasubong nga sa pagtuon nimo kay Jesus Christ nga siya Dios. Tapos nagbayad siya sa aton mga sala. Amo nang punto sang ginatawag nga maayong balita sa karon. Si Jesus Christ Dios sa iyang persona. So siya Dios nagbayad siya sa aton mga sala. Tapos namatay siya sa unod, nabanaw sa ikatatlong adlaw, nagkayab sa langit kag yara sa atong kamot sa Dios nga Amay. Kag may pagtulon amang kita sa ginatawag nga Operation Footstool, no, sa mga background sa ngara sa Bible. Now, sa sina nga pagtuo nga ginatuohan naton, luwas ka sa sina nga tion sa imo nga pagtuo kag luwas ka tubtob sa walay katapusan. Amo nang eternal security. One save, always save. Kung luwas ka tubtob sa walay katapusan hangtod sa eternidad. Yan, luwas ka. Isa lang ka una nga butang diri nga luwas man gid ikaw tubtob sa walay katapusan. Pero hindi naman ka sila nga magkapagara o kung makapaggusto nga kung sa kinani pa mga Nicolaitans nga nagasiling sa ilang filosofiya nga luwas naman ta so wala magpatuyan ta sa pagpakasala. So hindi sa amo sina kay sa pagtulo na nato naman dire isa ka butang karon kay anak ka na sa Dios. Kung maghimo ka sang sala nan disiplinahon ka sa Dios. Dapas mula sa pamilya nga pamagi nga kung ang imong bata magpasaway sa ginikanan o dira sa imo kay ara pa siya sa idalom sang imong pamaagi sa pamilya. Imo siya ginadisiplina. Hindi siya ginatawag nga punishment o silot, hindi. Disiplina. Nakalimot ko sa Greek kung ano na ang disiplina. Pero ang putsing kanon sang disiplina, ginaedukar mo siya. Gina-educate nga ang iyang ginahimo hindi mayad sayod na mali so ginakoreksyonan man siya kaya ang silot lain naman na ang ginapriso kung nangawat ang isa ka tawo tapos dakpon siya sa pulis tapos prisohon nan amo na siya ang ginatawag nga silot or punishment. So amo na isa ka warning sa mga anak sa Dios nga hindi ka makapatuyang. Bakon sa pagkaulipon naman, slavery. Ulipon kita ni Jesus Christ. Kay duwa mo lang kabutang kundiin kita magpaulipon. Dira kay Satanas nga sa old sin nature or sa daang nga kinayasang sala or dira sa Dios. Kag ang mga pag-antos, duwa man ka klase. Nag-antos ka sa pagkamalaot o nag-antos ka sa dira sa kayuhan. So kayang kuan man gud ang
ang normal man ko nga kiniyasang tao nga sa iyang pagka relihiyoso maningkamot gina siya nga luwason niya iyang kaugalingon kag isa man kung luwas naman siya gapaningkamot man na siya nga ipadayon niya ang kaluwasan. Di may kasarambla kita nga maluwas ta ang aton kaugalingon o kung kita magupot nga sa diin nga magkapot ka sa Dios para hindi madula ang imong kaluwasan. Hindi wala tayo sa may memo ang tanan ara lang sa Dios nga pamaagi. Amo na nga kalabanan sa mga natawag nga mga relihiyoso. Mga sikta denominasyon ana. Kalabanan sa ila nga ginahuptan nga ang ilang kaluwasan madula. Kalabanan hindi lang sa pagmention sa mga sikta kung ano diyan kag sa pangalan. Kag isa pod sa ila pod nga mga filosofiya nga kung magtudlo sila kung may ara sila sa ikatudlo nga sila nga luwas tubtob sa walay katapusan wala po na nila ginatudlo kag isa pod base ula man sila sang ikatudlo nga sa isa pod karason nga madula ang ilang membro. Tikay luwas naman mo hindi na magkuan hindi na magsimba, hindi na magupod o ano. Pero para sa ako nga bahin, sa diin nga damor nga nakahibalo ko, kung nakaintindi ko, mas damor nga nagapangalagad ko. Inintindihan mo ang kamaturan mo. Di ba ginasilindang ang the truth shall set you free? Ang kamaturan makahatag sang kahilwayan sa imo. Kahilwayan sa ano? Sa pagpaulipon sa daan nga kiniyasang sala. Amo nang kamaturan. Makapahilway sa aton nga hindi kita dira magpatuyang o kung magpaulipon sa idalom sang daan nga kiniyasang sala. Kay duha man lang kabutang ang aton nga pagpangalagad sa Dios o kung hindi sa Dios. O lang na. Kung nagapangalagad ta sa atong kaugalingon, wala ta sa Dios. Ti ara ta sa daan nga kiniyasang sala. Kanang kinaugalingon. Sa mo na nga damo sa mga katawhan nga nagasilingkid nga madula ang iyang kaluwasan. Ati sige sa kadto po sa simbahan ni halaga hupot kid para ma-maintain niya nga o kung mapadayon niya ang iyang kaluwasan kaya hindi madula. Pero hindi amo sina. Dapat basihan gid ang pulong sa Dios. Hindi nga sa tawhanon dahil nga paino-ino. No, nga kung paano nga mahupot niya gid ang kaluwasan. Kay bisan sa kaluwasan wala ta sa may memo, wala ta sa ikasarang. Bisan nga sa pagpadayon nga ginasiling nga luwas tubtob sa walay katapusan, always save. Hindi gyapon kina sa aton nga pamagi. Sa aton pa ang measurement ang talaksan sinitanan ara gid sa Dios nga pamaagi, hindi sa tawhanon nga pagpaningwa nga pagpaningkamot o ano da. So hindi kita hindi ni angay nga ang tao sa iya nga pamaagi madula ang iyang kaluwasan o kung nga once nga iya na maangkon, no, o kung ang kaluwasan iya gin nga paningkamutan, paningwaan para siya maluwas tapos huptan niya nitubtob sa walay katapusan. Sa aton pa walay tawhanon nga maayo sa iyang maayong buhat nga makaluwas sa iyang kagalingon. Wala. Muna sila nga wala na siya sa pulong sa Dios. Yan na siya sa tawhanon nga pamagi. Ang kaluwasan nga sa tawhanon nga pamagi kag kaluwasan nga sa pagupot nga sa tawhanon nga pamagi. So amo nang background sa Isaiah 55:8. Oh. Isaiah 55:8. Nabasa mo na. Oh. Nga aton
huna-huna hindi iya huna-huna. Ambot ining wis nga pamaagi hindi sa iya nga pamaagi siling sa Dios. Sige daw ano daw sa Ilonggo? 5, 8. Sige. Ang Ginoo nagasiling, ang akon mga panghuna-huna hindi pareho sa inyo mga panghuna-huna. Kag ang akon mga pagginawi hindi pareho sa inyo mga pagginawi. Ginawi. Amo ni tuod. Amo nang siling sa Dios. So ang background niya sini kay ang Israel ano na sila sang mga pamaagi nga sa ilang sa tawhanon nga mga pamaagi. Amo na nga ginhambal diri. Kay kung sa kay Pablo naman sa Korinto nga silindra nga we have the mind of the Lord. Tungod kay sila nag-uyon o kun ang mga panudlo ni Pablo ilang ginatuuhan kag ilang ginagawi. Mao nang may ara sila sang huna-huna sa Dios. Kay nagkuan na siya diri mo gasumpaki na siya diri sa Isaiah. So ang background sa Isaiah, ang mga Israelites wala na paangay sa Dios nun nga pamaagi ang ilang nga panguna-una kag ang ilang pamaagi. Amo nang natabo diri sa Isaiah. So depende sa context nga ginahambal o kung sa sitwasyon sa hitabo sa ginahambal sa Bible, no? Depende sa iyang context. So kay ang kinaiyaman abi sang tao gid ang kinaagid sang tao yara gid siya ang kagalingon nga pagpaningwa para mapahamuot niya ang Dios. Amo nang tawhano nga pamagi ang pagkareliyoso sang tao. Bisan pa ang iya Dios kahoy o kun ang iya Dios adlaw o kun bulan, ara gid na sa iya kinaiya nga maghimo gid siya sang iya nga pamaagi nga para makapahamuot siya sa iya nga Dios. Pras na mga Aztecs, so kabi na ila mga ambot na infant sacrifice ba na ila o kun virgin sacrifice. Kay lahi sa Israel ya ang ginatag sa Dios sa ilang instruction, animal sacrifice. Pero sa Dios to nga pamagi. Pero sa tawano nga pamagi amo na ilang ginimo, infant sacrifice, virgin sacrifice o kun ano pa dira isa ka butang nga para lang makapahatag sila sang pahamuot, no? Delight unto God nga sa diin nga ang Dios nga ginalagan nila makontinto kuno. So ang tao sa kinaiya gahimo gid siya sa mga pamaagi kung paano niya papahamot sa Dios. Wala kita sang may kasarang, wala. Kitawanon siya mo kag kuno naton nga ang tao sa iyang kinaiyaya kuan na inang makasasala ang tao. Umunang kita ang sa tao nga pamagi wala gid sa may ikasarang bisan ano pa nga maayo sa iyang nga pamagi sa iyang panguna-una magapahamuot siya sa Dios. Diretso ta diri sa natawag nga maayong buhat. Dere. Nga kung kita nga mga tao kay ang kung masilinta nga Christian diri mga magtotoo na ni nga nagatuo kay Jesus Christ. Pero sa butsi nga non sini nga kung kita nga mga tao, no, mga kwan gid kanang gahimo gid sa nga pamaagi nga sa pagtuo nga ang tawhanon nga pamaagi nga maayong buhat makaluwas sa iyang kagalingon. Pero sa Dios hindi kay kita kuan kita inang malaglagon. Tanaw naton di sa Isaiah 64:6. Isaiah 64:6.
No, Ilonggo kita karon kay Diatas Tumadom. Ilonggo Cebuano. Karay 64 size. No? Sige daw. Tanan kami nagpakasala bisan ang labing maayo nga ginhimo namon kaangay sang mahigko nga lapat. Tungod sang amon mga sala kaangay kami sang laya nga mga dahon nga ginapalid sang hangin. Okay. Ang ilang nga mga maayong buhat sama sa mahigko nga trapo. Kung anong pinakamahigko nga trapo nga imong nahibalan, mas mahigko pa dira. Pero sa tinod amo ni ay kay wala man dalaga dire. Ang mahigko nga trapo ang ginhambal ni Isaiah dire. Siyempre hindi ko makapamatuod sina, pero amo nang ginhambal niya dire. Pag sa mga babae lang na. Kanang menstrual period sa babae, amo na nga mahigko. Amo nang ginabutsing kanon ni Isaiah dire. Amo na sa ako lang nga pagsaysay nga kung anong pinakamahigko nga trapo ang imong nahibalan, mas mahigko pa dira ang maayong buhat sang tawo. Amo na nga bisan ano ka maayong buhat ang himuon sang tawo para maluwas niya ang iyang kaugalingon sa iyang pamaagi, hindi na madawat sa Dios. Amo na siling na Isaiah. May kasarang bala ang tao nga maluwas sa iyang kaugalingon pinagi sa maayong buhat. Subong ang iyang pagkamatarong, hindi limpyo sa tubangan sa Dios, kundi mahigko kaayo gid nga trapo. So miari ta di sa Cebuano pud sapot nga mahugawan. Sapot. Kami sa tao nga hugaw, among matarong nga buhat, sama lamang sa hugong pahiran. Dawaton mo na. Sa Diyos, hindi. Kay Diyos, balaan. Ang tao, malaglagon. Maigko. Makasasala. Hugaw. Bisan ano ta kalimpyo sa atong kaugalingon, sige gligo kung ano dra. Hugaw, gikita sa tubangan sa Diyos. So, ulay ikasarang ang aton maing buhat para madawat sa Diyos ang o kung matagaan kita sa Diyos ang kaluwasan. Wala. Bisan ano mo na kariluso kaludluho dira. Wala na sa ikasara nga maluwas naton ang atong kagulingon. Amo gani nga si Jesus Christ ang nag-provide sang salvation pinaagi sa iya. Kay si Jesus Christ waay sang daan nga kinaya sang sala, perfect. Amo na silang niwan nga behold the Lamb of God, ang kordero san Dios, hindi karniro no. Ang kordero san Dios will take away the sins of the world. Kay ang kordero manggod nga bata pinakahimsog kag wala gid siya sang sang diferensya, perfect nga offering nga sa paghalad na. Remember nga si Juan ang naghambal sina kag nagadagway na siya sa Old Testament sa ilang ginatawa mga rituals nila sa burnt offering kag sin offering. Hindi man na madawat sa Dios ang offering nila kung may diferensya ang ang sapat o kung ang mananap nga ilang ihalad sa kapasayloan sang ilang mga sala. Tungod kay wala pa sang pagbayad ni Jesus Christ sang aton mga sala sa daan nga katipan. Pero pagbayad ni Jesus Christ ang aton mga sala sa bag-ong katipan, dira na waay na sang offering nga mahiwat. Wala na sang halad. Amo na nga naguba ang templo sang 70 AD. Amo na nga sa karon waay na sang halad nga mahiwat ang mga Israelites. Kag isa pa tapos na ang paghalad sang nga paghalad nga pinaagi kay Jesus Christ nga kordero sang Dios para sa kapasayloan sang aton mga
sala. Tapos na. Natawag na nga titilistay sa Greek nga ginasiling nga full and paid na bayran gid tanan ang aton mga sala. Amo nang ang tao maluwas pinaagi sa pagtuo. Kag hindi siya maluwas kung hindi siya magtuo kay Jesus Christ nga siya Dios. Kag nagbayad sa aton mga sala. Kag namatay siya sa unod, kag nabanhaw sa ikatatlong adlaw, nagkayab sa langit kag yara sa tuo ang kamot sa Dios nga amay. Kay way na sang iban nga pamagi nga sa paghalad kay nagginbayran na ni Jesus Christ, makaisa lang ang aton mga sala sadtong 30 AD. Kay sa daang katipan sige na sila hiwat sa kapasayloan sang ilang mga sala. Maghimo sila sang sala, hala. Halad na sila sang karniro o kun baka, basta manggarano mga baka na. Para mapasaylo ilang mga sala. Pero karon waay na sang mga paghalad nga sin offering o kon burnt offering sa kapasayloan sang sala. Kag nga isa sina kay ginabayran na ni Jesus Christ ang tanan nila man nga mga sala. Kuya po no, ang ilang mga baka dito karniro la pa naglaubos. Ilang halad. Nga pirmi na sila halad sa templo, kay sa templo na ginahiwat. Daw slaughterhouse na eh. Kay si Jesus Christ, siya ang kapasayloan sang aton mga sala. So ang aton nga maayong buhat hindi makabase sa buhat ni Jesus Christ nga sa diin ang Diyos nga maayong buhat nga sa Diyos natawag nga katumbasan o kun ang Diyos nga may nakontinto propitiation nakontinto sa bayad sang aton mga sala. Pero sa aton nga pamagi hindi makontinto ang Diyos nga sa pagbayad sa aton mga sala. Hindi kay kita makasasala. May higgo kita ba? May higgo. May hugaw. Pero kasi Jesus Christ kay putli man siya. Nga kung maghalad sila sang karniro sa daan nga katipan, kung may diferensya, bisan siguro nabali, siguro ang nakita sang manughalad nga nabali ang isa ka balahibo. Tapos iyan na ihalad, hindi na madawat kay may depekto. Bisan gamay, remember nga ang Diyos is perfect. Balaan. So dapat perfect man ang mga halad. Di kita kay may dagta kita sang sala. Wala gid. So isa lang ni ka pruiba sa kay Isaiah 64:6. Waay sang tawhanon nga pamagi nga madawat sang Dios. Waay sang tawhanon nga kaayo kay nga aton nga righteousness relative mo kanang matarong-tarong lang. Pero ang kinanglan sa Diyos siya perfect. Pero amo na nga walay sang tawhanon nga kaayo nga madawat sa Diyos para siya maluwas. Sa kay Jesus Christ lang gid nga pagbay sa atong mga sala. Ha? Sayas 42 sa isipin niya. Ako, ang Ginoo nagtawag kanimo aron ipatunhay mo ang katarong pinaagi kanimo mga himo ako kasabutan uban sa tanang katawan. O Ginoo ko ikaw ang kahayag sa kanasuran aron pagpabuka sa mata sa mga buta o pagpagawas sa mga bilanggo kay sa mga bilanggo. Do propesya na sa palaboton nga nga si Jesus Christ sa iya lang nga pamagi. Kag sa tanan nga katawhan si Jesus Christ lang ang perfect gid kay wala sanda nga kini isang sala. Amo na nga siya lang gid sa iya lang nga pamagi gid ang matabo nga kaluwasan nga maagom sang katawhan. Siling ni Isaiah sa 64, itatanan mo. Kita. Isa ka butang na kay sa daan nga katipan nga pagpresentar sa Dios nga nga sa diin maghalin ang kaluwasan. Amo nang ginapakita niya sa Israel. Kay si Jesus Christ da man halin sa Israel. Sa iya ang kaluwasan nga pamagi. Pero tungod sa mga sa mga Israelites,
Nagahimo sila sa ilang nga pamagi. Tungod sa ilang katiga. Mga reklamador pag gina. So muna nga sa iyang sa ilang nga pamagi nga pagkamatarong nga tungod kay maimpluwensyahan sila sang iban nga nasod, nagapaningwa man sila sa ilang kagalingon nga hindi sa Dios nun nga pamagi. So nagapaningwa sila sa ilang kagalingon nga makaagom sila sang kaluwasan. Kung baga pa, hindi makahulat ba nga si Jesus Christ matawo? Kagbisan pa nga ara na si Jesus Christ. Sa Matthew, Mark, Luke, kag diyan, wala magyapon sila ng tuo nga si Jesus ilang Misayas. O kung si Jesus ilang Kristo. Wala gyapon. Amo na nga bisan hasta karon ang Israelites kung nga subong nga Israelite sila, Hudiyo, kung mapatay, hindi gyapon luwas. Luwas lang kung magtuo sila sa kay Jesus nga ila manluluwas nga si Kristo o kung ilang Mesiyas nga siya Dios nagbayad sa atong mga sala, namatay sa unod, nabanaw sa katatlong adlaw, nagkayap sa langit kagyara sa tuong kamot sa Dios nga Amay. Nan kag mahimo sila nga Kristohanon. Kaya ang tao mapaimpyerno hindi na tungod sa Dios. Ang tao mapaimpyerno tungod kay hindi siya magtuo sa kay Jesus Christ. So ang tao mismo sa iyang kagalingon amo ang nagbutang sa iyang kagalingon nga mapaimpyerno. So ang tao mapalangit kung magtuo siya kay Jesus Christ nga siya Dios, nagbayad sa atong mga sala, namatay sa unod, nabanaw sa katatlong adlaw, nagkayap sa langit kagyara sa tuong kamot sa Dios nga Amay. Kaginhatag na sa Dios ang kuan mo, ang kaluwasan. Ang balos ang tao magtuo na lang. Kumbaga pa sa kumbira, ara na ang pagkaon sa lamisa, ginhatag na sa Dios, ginpreparar na. Depende na sa tao. Kung magkaon siya, luwas siya sa gutom eh. Pero pag hindi siya magkaon, ay hindi gid siya luwas sa gutom. Bangko niya ginang kagutom. Kung ginatawag nga kasakit siya iyang atiyan kay gutom. Pero kung magkaon siya, kabulusgan. Nga ginasiling daan ni Pablo sa Corinto nga, God demonstrate His love toward us, that while we will yet sinners, Christ died for us. Go ginpadayag na sa Dios iyang gugma, pinaagi kay Jesus Christ. Sang makasasala pa kita, sila ni Pablo, si Jesus Christ nagbayad sa atong mga sala, died for us. Ginatawag na siya nga kung tanaw nato na siya nga sa kaluwasan, ginatawag na siya nga spiritual death. Nahamulag sa Dios nga Amay tungod kay ginbayran niya ang aton mga sala. Kaya issue dra ang sala eh. Nga waay sang tao nga maluwas kay tanan kita makasasala. Amo na nga si Jesus Christ ang pamagi sa atong kaluwasan. Kita nagtuo lang ta. Amo na nga ang kaluwasan pinaagi lang gid sa pagtuo kag dira lang gid kay Kristo. Man is saved by faith alone, in Christ alone. Wala sang iban nga pamagi whereby we must be saved. Wala sang iban nga pamagi nga ang tao maluwas kung dili dira lang gid sa kay Jesus Christ. Ang aton pagtuo lang gapungko ka lang diyan, wala sang buhat, nagtuo lang. Kaya ang pinaka-importante, ang object of your faith, ang imong ginatuhan, amo tong pinaka-importante. Sa isa ka mga pamaagi o kung masalita nga prinsipyo, kung ano imong ginatuhan, dra ka niya ginadala. No? Kay kada tao, lain-lain ra bang ginatuuhan. So, amo ng imong buwas damlag. Kung anong imong ginatuuhan, amo na imong buwas damlag.
Kay wala kita naga-execute o kung nagabuhat sang isa ka butang nga wala sa aton nga utak, wala sa aton nga una-una. Nagagawi kita sa mga butang kung ano ang yara sa aton nga utak. Amo na nga, amo nang imong pagtuo. No? Kuya, amo na nga ang mga prinsipyo ba, mga pamagi sa pagkinabuhi. Basta karon no, kamaan ka mag-ihaw sang manok. Kaya ako, di ko kamaan. Wala na sa akong utak ba? Pero prasang manghod ko kay gakarinderya siya. So, pag slice na, pag ihaw yan na sang manok, hindi, wala na balahibo. Pag slice siya isa yan na kabira. Nakuha na siya, na equal part na nabahin na siyang paang eksakto karinderya mo. So, ang presyo mo sina, nabahin na siya sang eksakto. O, di ako believe sa iya, kay kung ako mag-ihaw, matadtad na siya ba? Tungod kay amo na ang yara sa iya nga utak. Natakos na niya tanan. Umakon mo na. So, amo ning presyo. Butang mo 30 hiwa na equal part na bahin-bahin siya tama gid. So, amo nang pamaagi. Now, kadto ta diri sa una nga bahin sa ginatawag nga eternal security. Luwas tubtob sa walay katapusan. Amo na nga prastong isa ka young people ko sa una, young people ko sa una sa Midsayap. Siling niya gatuo daw siya sa kaluwasan tubtob sa walay katapusan. Pero kung maglumpat ka sa kamot sa Diyos, hindi ka naluwas. Mo to naguna-una ko ba? Kung paano ko siya inang smooth kayo nga pino kayo nga paghambal god. Pero daw hindi madala ba? Amo to nakakuon gid ko nga giprangka ko siya nga abi mo sa tuod lang wala ka gatuo nga may kuan ba nga may eternal security nga kung luwas ka tubtob sa walay katapusan kay nga man kay madula man ang imong kaluwasan kay buot sing ganon sang eternidad walay katapusan nga kaluwasan so hindi siya mautod paano karon nga kumalumpat ka, hindi ka na luwas. So, wala ka gatuo sa ginatawag nga luwas, tubtob sa walay katapusan. Kay mautod man. Kay siling yan, nagatuo man daw siya, pero mautod. Wala siya gatuo. Kag isa basta wala siya gatuo sa kagamanan sa Diyos kanang kailangan sa Diyos nga iyang gipromisa. Wala siya gasamitar. Kaya ang Diyos sa promisa, hindi ni siya maglahog ng istorya. Ay. Tulong kundi matuod din. Nga nagpromisa siya sa kabuhing may katapusan. Kay kahibalo siya sa mga tao maangay ang loso. Kag siya gahupot sang kinabuhi nga walay katapusan. So sa Dios gid nga pamaagi. Sa aton pa siya ang nagahatag sang kinabuhi nga walay katapusan. O kung nasiling nga luwas tubtob sa walay katapusan. Hindi sa aton nga pamaagi. Kay mautod man na. Kaya ang tao di basta may sinisa nga malokso siya. Paano siya makalokso sa gahom sa Diyos? Amo. Kaya isa kay kung matuod siya isa katumulo, hindi siya makalikaw. Hindi gid. Kaya Tama. nga ara sa Diyos. Hindi sila nga karon daw wahay lang. Mo na yun. Mga wahay na taga simbili ang promisa sa Diyos nga nasulat sa Biblia. Amo nga ang iya kaluwasan mahimo sa iya ko walingon nga mawala. Amo na nga sila nga wala gid siya sang pagsalig sa Dios. Kay makalingkawas gali siya sa kamot sang Dios. Kay kung gasalig siya sa kamot sang Dios, hindi gid siya makalingkawas sa kamot sang Dios. Isa man na ka pagtulunan sa ginatawag nga sa kamot sang Dios. Now, kadto anay tadi sa una nga bahin. Kani ginatawag nga sa kahimtang nga pamaagi. Makita ni siya sa Roma 8:1. Sa kahimtang nga pamaagi. Mot ano nga bersyon na inyo nga sa Bible kay iba man ining ginatawag nga sa version nga iya sang King James. So gatan-aw kita di sa NAS. Uno. Tungod din karon dili na hukman sa silot ang mahiusa kang Kristo Jesus.
Period. Riyad. Oh, eksakto gina siya. Kay sa original nga lingwahe, amo na siya ang pamulong. Paras ka mo ni Ilonggo. ay, Cebuano to. Cebuano. Ya, Ilonggo. Wala na sang pag. Dili na hukman. Dili na hukman. Dasilot ang naiusa kang Kristo Jesus. Okay. Ambot dira ka inang felicidad. Wala na sang paghukom daw sa tanan nga nahiusa kang. Karon hindi na, sabi niya, karon hindi na pagsilutan ang mga nagakabuhi na nahiusa kay Kristo Jesus. Hindi na daw pagsilutan. Period na. Okay. So tama siya, tama. Hindi dira sang silot diri paghukom. Kay kung tanaw po nimo sa English, kondinar mo. Ambot kay susa no. Kuan pastor, katagudilian. Katagudilian. Anong diferensya sa katagudilian? Tagudilian na siya. Dili na siya pagtugod-dilian. Dili na siya pagsilutan. Oo. Daw silot lang gihapon. Dili na siya pagtugod-dilian. Ko dito kay ng felicidad, kuanto inang silot pero dito pagtugudilian. O kung sa likway. Hindi naman siya pagsilutan, pastor. Okay. Kay amo ning gawas niya kung tanawon. Kay kung diri sa English condemnation nga kung sa ambot sa hiligay nun siguro nga pamulong kondinar. Ikondinar. Now, kung ang pulong dira is hukom, diri sa Cebuano is hukom, dira silot o kung pagtagudilian. Nga kung hukom, nga kung sa bagay, kita nga mga tumulo, hukman man gihapon. Pero hindi sa nga hindi kita luwas. Well, tanaw naton diri sa Biakbe, time pa. Okay. Kay para sini are o ga-reflect di ay nga are kay Adan sa panahon na sang hintel pinatistingan ko lang ni tapos ari si Abram nga nahimo nga si Abraham pagkatapos amo ning Israel kag si Jesus Christ nagbayad sa aton mga sala sa panahon sang Israel. Pag-human sina may ara nga natawag rin nga transition period hasta sa 70 AD halin sa Pentecost o kon Acts chapter 2 no, Pentecost. Kay diri ang transition period butsing kanong nagkuan ba kanang nagamat-amat nga ang Christianity nagsugod. Now, tapos amo ning ginatawag nga intercalated age o kung natawag ang mga Christians, mga Kristohanon ini nga panahon. Kag mahuman ni siya sa rapture. Tapos magsugod ang tribulation. Kag amo ni ang second coming ni Jesus Christ. Kag amo ni siya ang millennium. Now, kag diri ang great white throne judgment. Great white throne judgment now. So amo ning rapture. Kag amo ni ang second coming ni Jesus Christ. Kita nga mga Christians, but ano pagtanaw? Kita nga mga Christians, pagukman kita diri sa natawag nga Bema Seat Judgment o kon the judgment seat of Christ. Ang paghukom da sa aton amo ang rewarding. So dira ang ginatawag nga mga crowns, ang rewarding. Dire. Ambot singalon sang Romans chapter 8 verse 1 nga dira paghukom o kon dito kay ng felicidad silot dito sa iya amo ang tagudilian nga hindi kita paghukman diri sa great white throne judgment. Kay ang paghukman diri puros tanan mga ang paghukman diri puros tanan mga unbelievers, mga hindi magtotoo sa great white throne judgment. Ari na so hindi kita paghukman dira sa great white throne judgment. Ang paghukom sa aton
nga mga Kristohanon ini diri sa Bema Seat Judgment. Kay kita luwas naman, so wala siyang paghukom para sa silot kung dili dira sa Bema Seat Judgment o kung sa Judgment Seat of Christ. Kaya ang Bema Greek na siya. Amo nang paghukom sa aton. Okay. Amo nang ginasiling sa Romans chapter 8 verse 1. Hukman gyapon kita pero para na sa mga rewarding nga hukom. Hindi kita paghukman nga hindi luwas o kung luwason niya pa kita. Kay ginambal dira nga there is now no condemnation nga sa pagkakaron o kung busa wala na sang pagtagudilian o kung paghukom nga hindi luwas o kung sa silot nga ang tanan yara kay Jesus Christ. Tungod kay yara na kita in Christ, importante kay na pagkayara kay Kristo. Kay ang tanan nga mga tumuluo yara kay Kristo. Ano gani pastor kasi ganyan dali nga hindi na pagsilutan mo. Oh, Hindi na pagsilutan. Ang nahiusa kay Jesus Christ. oh nahiusa. Oo. Pero Kay- kung wala ka nahiusa mo ng problema. Oh, kung wala siya nahiusa, paghukman gid siya sa Great White Throne Judgment nga hindi siya luwas. Amo nang may tabo sa mga hindi tumuluo. Kay ang tanan nga nagtuo kay Jesus Christ nga siya Dios, nagbayad sa atong mga sala, tanan nato nga mga sala, ginbayaran niya, kag namatay siya sa unod, nabanhaw sa ikatatlong adlaw, nagkayab sa langit, kagyara sa tuong kamot sa Diyos nga amay, nahiusa siya kay Kristo Jesus. Amo nang 2 Corinthians 5:17. Nahiusa siya kay Jesus Christ. Hindi pwede nga Kristohanon siya nga wala siya nahiusa kay Jesus Christ. Kay botsing ganon sang nahiusa kay Jesus Christ, panag-iyak na ni Kristo. Amo nang nagatong kita sang eternal security. Kay nga aman, kay ang wala kay Kristo ang wala kay Kristo, ara siya kay Adan. Makita sa 1 Corinthians 15:22, unang Korinto 15:22. Oh, 15:22. 22. Kay subong nga ang tanan nga mga tao. 1 Corinthians pastor. Oh, 1 Corinthians 15:22. Ari na. Sige. Kay subong nga ang tanan nga mga tao nagkalamatay tungod sang ila kaangtanan kay Adan. Sa amuman nga bagay ang tanan pagabanhawon tungod sang ila kaangtanan kay Kristo. Dira gid lagi sa kay Jesus gid. Oh, basta nagtuo ka, nahiusa kay kakang Kristo. Suro kung tanaw nato ni siya sa grammar, ginatawag ni siya nga kwan. Kinang indicative mood. Tinuod na. Matuod na. Kaya mo nang pamatuon ni Pablo mo, ginasulat niya sa indikatibo. Now, ari ang tanan nga matao sa ibabaw sa duta, natawo siya nga yara kay Adan. Butsing ganon, hindi siya tumuluo. Nga pag-abot sa edad niya nga wala sa pagtalupangod sa Dios. Kung mag-abot na siya sa iyang edad nga may ara sang pagtalupangod sa Dios, natawag nga God's consciousness, kinanglan magtuo siya sa kay Jesus Christ. Kay kung hindi, yara siya sa kay Adan. So, natawo siya physically sa unod. Kay kung magsiling naman ta sa mga bata nga wala pa sa pagtalupangod sa Dios, safe na sila, safe. Dili save, kung dili safe. So dapat nga tungod kay ang tao natawo sa unod, amo nang una nga pagkatawo, dapat matawo siya liwat nga sa pagkayara kay Kristo. Subot sing kanon sini sa ginatawag nga kani nga ang
ang yara kay Adan, tanan sila patay. Patay ni siya nga spiritual, hindi patay sa unod. Buti nga nun sang spiritual death, wala sang relasyon sa Dios nga amay. Wala sang relasyon. Buti nga nun di siya magtutuo ni Jesus Christ. So, kung magtuo siya kay Jesus Christ, nga si Jesus Christ Dios, amo nang emphasis gid, nga si Jesus Christ Dios, nagbayad sa atong mga sala, namatay sa unod, kag nabanaw sa katatlong adlaw, nagkayap sa langit kag yara sa tuang kamot sa Dios nga amay, manginyara siya kay Kristo. Kag siya buhi sa espirituhanon. Amo na nga natao siya liwat sa espiritu. Amo nang buot sa ngayon sang born again o kon regeneration, ang pagkayara kay Kristo. Amo na iyang pagkabag-o nga tinuga. So ang tawo nga natawo sa unod, pwede pa magbalhin nga sa pagkayara kay Kristo. Nga maokon ang matawo sa unod nga yara sa kay Adan, pwede siya mahiusa kay Kristo, pinagi lang sa pagtuo kung sino si Jesus Christ. Kag hindi na gid siya makabalik sa kay Adan. Tungod kay nagtuo siya kay Jesus Christ, nahiusa na siya kay Kristo, di na siya makabalik kay Adan. Bisan ano niya kahimo sang sala, disiplinahon lang na siya sa Dios. Hindi na siya kabalik kay Adan. Kay ang pagkahiusa kay Kristo, makaisa lang gid na. Hindi na maliwat. Daw ginatawag nga aorist tense ba, pangtilyar action nga, kaisa lang na mahitabo. Nga sa pag matun-an pong gyapon nato na sa diri sa eternal security sa ginatawag niya nga Greek tense, no, sa Griego nga tenses, no. Kaisa lang. Bisan di na siya magtuo liwat, nga bawion niya yung pagtuo, hindi na niya mabawi kay nahiusa na siya kay Kristo Jesus. So hindi na siya makabalik diri sa kay Adan. Hindi na. Kay yara na siya kay Kristo. So pwede pa siya, may tsansa pa siya nga manginyara kay Kristo, nga magalin siya sa kay Adan. So isa pod ka posibilidad nga ang tao hindi siya makalin kay Adan. Dire. Kung hindi siya magtuo kay Jesus Christ, kang magapabiling gid siya kay Adan. Sa aton pa mga tawo nga hindi magtotoo, yara na sila kay Adan, wala sang relasyon sa kay o kung wala sang relasyon sa Dios nga amay. Wala. Yara siya kay Adan. Ulipon sa sala. Amo na nga sa mga hindi tumuluo, ordinaryo lang na ang maghimo sang sala. Batasan gina nila ang maghimo sang sala. Pero sa mga magtotoo nga ginatawag karon nga Christians, sa karon nga panahon nga Christians, hindi naton batasan ang maghimo sang sala. Lalo pa ng chain sinner, hindi. Amo nang ikaw nga tumulo o ikaw nga Kristiyanon, kasaligan gid ka kay hindi nimo batasan ang maghimo sang sala. Amo nang napadayag ni Pablo sa Roma 6 kag sa Roma 8. Bisan pa ginapakita niya sa Roma City nga ginapadayag sa Roma City nga o kung sinatawag nga sa kinabuhi ni Pablo nga between lines ang Christianity sa maturity, no. Kag ginapadayag niya dra man nga ang bisan pa kita may ara sang balaang espiritu, nga silyado kita sang balaang espiritu, pero ara gyapon ang daan nga kinaiya sang sala sa atong kagalingon. Pero hilway kita sa daan nga kinaiya sang sala. Hilway. So kung magtuon naman kita sa ginatawag nga volitional perfection o kung ginasiling nga ikaw nga tumuluo, pwede nga hindi na maghimo sang sala. Kay hindi niya naton batasan ang maghimo sang sala, kay anak na kita sa Dios. Amo na nga dapat magkinabuhi kita nga yara sa pagpasakop o kon in the sphere, yara sa pagpasakop sa balaan nga
espiritu nga we have the blessings in time kag rewards in eternity. Kag pwede man nga ang tanan nga o kung pwede pod ang isa nga yara sa kay Adan nga magtuo kay Jesus Christ karon makabali na siya nga yara na siya o kung nahiusa na siya kay Jesus Christ. Kag hindi na siya makabalik dira sa kay Adan. Kay ang pagkayara kay Adan butsing ganon sana nga yara sa slave market of sin nga yara siya sa ulipon sa pagpakasala. Ang pagkayara kay Adan. Amo na mga hindi tumulo. Yara sa kayan. Ulipon sa sala. Kay ang mga tumulo nga tawag nga predestination. Ang pulo nga predestination kung magtuon kita dira para lang na sa mga tumulo nga dapat nga ikaw nga tumulo maghamtong buot singanon sa maghamtong magtuon sa pagtulunan o kung doktrina sa pulong sa Dios, sa kamaturan sa pulong sa Dios nga maghamtong atong utak ang atong nga una sa mga ginatuohan kag atong nga ikinabuhi. Di ba sa una sang bata pa ta, wala kita gauna-una sang atong ginauna-una karon. Samtang nagahamtong gadugang imong una-una kun mga ano diyan. Amo nang pagkahamtong. Ti kun puros na tanan doktrina, maghamtong ka. Kaya nagadugang ang imong pagtulunan bayon sa Kristohano nga pamaagi sa pagkinabuhi. Kag mas hindi ka magahimo sang sala. Kay samtang isa ka example. Bas dito sa una sa palengke, katong wala pa nasunog ang palengke, wala pa naguba ang palengke sa Mitsayap. Sus, may ara dito isa ka bata nga siguro wala pa siya ga-eskwela o kung 5 or 6 years old ana. Wala niya bala nagikaptan ang badang. Wala gid sa isip sa bata. Kay ang nanay niya busy man ka istorya sa palengke. Dito siya gapungko sa box nga may ara sang badang. Gikaptan niya pilas ang 5 na yan mga tudlo. Sus, kaluoy bata nagibi. Pero kung hamtong kaw, kaptan mo ng talom sang badang. Ang badang na, ang iya ginautod, karni sang baka mo. Sa iyang katalom. Amo nang pagkahamtong. Amo nang damor nga, mas hindi ka nagahimo sang sala. Kay kung ang bata, magpudyot na sang, dito halimbawa sa mall, o kung sa palengke, magpudyot na siya, hindi mo pa na siya ma-charge nga kawatan. Hindi pa na gigipudyot niya na mo kay amo na nagustuhan niya limba manghampangan ra o ano. Pagpudyot siya kay amo na ang gusto na. Pao niya na dayon. Ti ikaw nga ginikanan ti bayad ka lang eh. Pero ha? Hindi na siya ma-charge nga kawatan. Pero kung ikaw nga malam ang magbuol, nan kawat na. Pero kung bata, bisang tagbuon niya pa na tungod kay bata pa sa halimbawa 3 years old, kay mahilig sila sa ampangan, hindi pa na ma-charge. Bata na mo. Wala pa na kayo ang isip niya, di hamtong. Amo man na sa Kristohano nga pagkinabuhi nga dapat maghamtong ang aton nga huna-huna pinaagi sa pagtulunan, doctrines by doctrines, kamaturan sa pulong sa Dios nan sa paghamtong sina kay we are predestined to be like Christ, nga tawag nga maturity. Then sa pag-aplikar, in application sa atong kinabuhi, mas hindi ka nagahimo sang sala. Natawag nga volitional perfection, nga sa imong pagpili hindi ka nagadesisyon sa paghimo sang sala. Kay kabalo ka na mo. Kasi ang prinsipyo diyan, kung ano ang imong ginatun-an sa imong utak nga mayad, mauna ang maaplikar nimo sa imong kinabuhi. Ang siling ni Cristo Pastor sa 1:5-24 nagaling sa pagkamatuod, ginasugid ko sa inyo nga ang tao nga nagatuman sa akon mga pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga wala sing tapusan. Hindi na siya pagsilutan tungod kay gisaylo na siya halin sa kamatayon kadto sa kabuhi. Halin sa kamatayon, spiritual death,
nga wala sang relasyon sa Dios, pakato sa kinabuhi nga may sa ginatawag nga spiritually alive nga may ara na sang relasyon sa Dios nga may Sing katapusan. ang magtuo sa iya. Gapon sa gambar Pablo sa Roma 8:1. Oo. Ang nahiusa kay Kristo, ang yara kay Kristo, wala na sang pagtagodili, wala na sang paghukom o kon sang silot nga pareha sang mga hindi tumulo. Amo na nga wala pud sang tawo nga magbalik na sa kay Adan. Once nga nagtuo na sa kay Jesus Christ, hindi siya kabalik. Amo na nga kung magbalik man siya sa pagkaulipon sa daan nga kinaya sang sala sa old sin nature, amo na nga ginadisiplina sa San Dios. Kag ang ulahi nga disiplina sa Dios, patyon gid sa San Dios. Sin unto death, pauli na kay kuana kabalan ka na, reversionistic. Hindi lagali pastor ang disiplina lahin sa balatian. Ay hindi. Bisan ka kabuhi ang tao tungod sa disiplina sa Dios ya. Ang dako ay nga problema sa kabuhi amo ang matag nga disiplina. Laglag ang paginabuhi sa tao. Oh, kay may degree man ang disiplina sa Dios. Miserable siya. Magpirti pag ka miserable. Tapos warningan siya. Tapos pagkauli siya na wala. Kag hindi na gid sa madutlan sang pulong sa Dios. Kabala na, pauli na siya sa langit. So, Reversionism. mga reversionistic na tao, kabala na. Hindi na madutlan. Now, hindi ta Diyos na ginang bala, hindi ta ma-gauge o kung hindi ta na matantiya kung anong disiplina sa Diyos. Halimbawa, magsakit siya, ga-problematic siya, basta miserable siya, amo nang kwanra. Pero hindi naman tanan nga kung pasabi sa imo nga may sakit, hindi naman sila nga disiplina na. Butsi nga nun nga kung ara ang aplikasyon sa pulong sa Diyos sa imo, panalangin na. Kay tanan, dapat ara sa pasalamat sa Diyos tungod sa mga pagtulunan nga imong na-absorb o kung na imong ginatuuhan. Imong ginatuuhan kag na-aplikar sa kinabuhi. Kay wala ta karon sa ginatawag nga mga gift of healing, wala. Pero sa gyapon ang Dios naa in business of healing. Ara gyapon. Tumar ka bulong, Ang iya ba agaw mo ay nagaunta. prayer, wala na ya. Tungod sa tao lang, ang positibo ang ipagtuo. Tungod sa ipagtuo nga kayo kapag nadua sa Dios amo na sa isa. May grasya ga panalangin nga pud Tanan. Amo na sila nga in everything, tanan nga butang pasalamati ang Dios kay para na sa imong kayuhan. Sin kamatayon basta sa akon lain, sin Oh. kamatayon. Panalangin sa akon ba kay kun mapatay ko panalangin sa akon kay ang promesa sa Dios bantuan ko na. Na sila nga, for me to live is Christ and to die is gain. Kaya ang tao mo doon nagadumili sa kamatayon tungkol kay ang promesa sa Dios wala sa libi. Kay wala siya sang kwan mo, sandigan, wala siya sang something nga bala nga isa bala kabutang kasaligan. Kay tungod wala siya sang pagtulunan. Hindi niya mabalaan kung ano ang piyak sa kinabuhi. Human sa kamatayon, wala sa kabalo, wala kasiguraduhan. Pang duwa siya kung ano ang iyang dangatan. Wala kasiguraduhan. Ang iyang nauna gabalikin sa iya tohanon nga mga pamilya or Mga kahimtang rin sa kwan. Nga kumahimo pa lang. Lalo pa kung may manggad, masiling nga, drill lang ko sa kalibutan kay naswito ko na ni. Nabalang ko na anong pamagi. Laban-laban sa mga Katolik na batian ko. Hadlok daw sila mapatay pa daw. Kay walay kasiguraduhan sa piyak sa kinabuhi. Pas daw sila gusto mapatay. Pero ikaw nga Kristohanon, bisan ano matay mo sa imong kinabuhi, ang tanan niya ra sa pagpasalamat sa Dios. Pero ang Dios na kay balutanan, ay siya na nakapsay. Kung ano man. Kung gisa gani daw gapinot atong ginawa. Kaya ano ba? Isa na ilot talaga. Namin na siya laban. Amo. Gilang. Kay ang aton nga pagtulunan nga ginasunodaan sa kaya Kristohanon nga pagkilala. Kay bisan si Kristo una siya nagsambal daan. Mga bisan sino. Nasunod sa iya, ang natuma sa iya mga pulong. Ti ang pulong karon ni Kristo hindi ato mabatian ari na sa Biblia nasulat na. Ning pulong nga nasulat dire gakinahanglan ni sa magkwan sa pagtamod. Hindi nga basahon lang. Nga hindi matagaan sing pagtamod kung bili ang iyang
mga kahulugan. Nasalinga daw magasin lang daw, comics lang daw, ano lang daw nga ginabasa mo. Nga ba kasi hangpon sila. Oo. Hindi amo nang ginahambal ni Pablo na sa indikatibo nga busing ano matuod gini. Matuod na. Amo nang nakasalalay ang imong dira nga pagtuo. Dira ang imong buwas damlag. Ang palabuton dira nga nga miara sang kinabuhi sa piyak sang kamatayon. Kag sa pamatuod nga sa Dios nga pamaagi. Ang tanan ara sa Dios nga eksakto kin nga mga pagtuluhan. Hindi nga nagahimo ka lang sang butang nga amo na. Hindi. Kaya ang ginabasyan nimo ang pagtulunan sa pulong sang Dios. Amo na sila ni Pablo sa indikatibo nga matuod gini siya, tuuhin nyo. Kaya nagapamatuod gid. Kita man ang pastor na kamatuod nga tumunuo kay Kristo. Kamatuod nga tumunuo mo na siya kamatuod nga tumunuo. Na kasunod sa mga pagtulunan nga yan ni Kristo. Amo na ang positibo. Tumunuo. Kaya kung sa karoon nga damo karoon bati ako gatuo man ako. Pero ano nga klase kapag tuo? Kung di ba ang Kristo ni mga ano ang klase pagtuo mo kay Kristo? Kung kay Kristo ka magtuo, ano ang klase kapag tuo? Kay damo gatuo kay Jesus Christ, pero ano nang nagtuo kay Kristo? Basta tuhoan lang. Hindi mo lang iban. hindi hindi. Hindi Kasi saon mo para Ano klase nga pagtuo? mabalaan mo siya. Ang ngayon mo tuhuan. Kaya kung di ka makasisa siya, hindi mo balaan kung ano siya, kung sino siya, hindi man ka makasalig. Oo. Pero kung makilalanan mo siya, dito na mo pagsalig kapag ito. Oo. Nga iba nagatuo nga siya propeta lang. Siya tao lang. O kung ano dra, hindi tuuhan mo nga siya Diyos. Kaya si Gambal pa sa karon. Ang iba nagtuo karon nga tao na si Kristo. Isa lang kapinsahi nga pagtuo. Wala sa pagpamatuod Wising sa kaluwasan. Wising pag-unaid sa pagkatao ni Kristo. So, man sa pagkatao ni Kristo, ano ang katuyuan nga nagpakatao? Kay magatuon gyapon ta sang Trinity o kon sa pagka-Diyos ni Jesus Christ. Pagatunan nato na siya. Sa iyang ginatawag nga pagka-Diyos. Amo nang pamatuod dira kay ang tao magudlain. Gusto niya anay makita kag tapos tuuhan. To see is to believe. Pero hindi kung tanaw nimo sa Dios nga pamagi nga subong nga ginapadayag niya karon nga sa karon nga panahon ara sa Biblia. Believe and you will see. Tuo ka kay matuod gini siya kag imo na siya makita. Amo na imong kinabuhi sa piyak sang kamatayon. Amo nang pamatuod. Kay sa Dios na siya nga pamagi. Amo na si Pablo kunalos pa lang. Be ako da sa imo nga bahin kay para magtuo ko. Kay nakasalalay ang aton buwas damlag sa piyak sang kinabuhi o kung sa piyak sang kamatayon suno sa aton nga tuuhan. Amo na nga dapat may ara gin sang eksakto nga magpahayag nga kamaturan sa pulong sang Dios. Hindi ni siya pato-pato nga halimbawa laing nga reliyon. O halimbawa 5 ka klase nga reliyon, lain-lain. Tapos tanan pinagi sa maing buhat. Pero once nga naay mapapatay silang membro, sige lang palangit na siya. See you in heaven. Ay nahimo na siya nga anghel. Hindi. No, hindi. Kaya mahulog lang iya buhat to nga palangit siya. Oh. Pero ang kaluwasan niya pinagi sa iyang mayong buhat. Sige paningkamot. Hindi makalin sa luta. Di karon, paano siya maluwas nga mapalangit siya nga magsiling nga sa iya buhat. Kay wising tao nga napalangit kadto sa iya buhat. Wala. Kay Jesus Christ lang. Amo ganyan tinutuyo nga ikaduha nga persona sa pagka-Dios nagpakatao. Amo naging pangalanan siya nga si Jesus Christ. Kag siya nagbayad sa atong mga sala. Kag nabanaw siya nga nadaog ya ang kamatayon. Amo nang tinutuyo nga pinaagi sa kaluwasan nga ukon tinutuyo para ang tao maluwas. So kung sa daan nga katipan nga wala pa nagpakatao ang ikaduha nga persona sa pagka-Dios, nagatan-aw sila sa Mesiyas bukon sa manunubos nga manug-abot. Kita nagatan-aw sa kay Jesus Christ nga nag-abot na. Nga human na nagbayad sang aton mga sala. Ang aton yung pagkaihibalo sa pasatan na. Oh, nga na human na. Kaya natapos na sirado na tanan. The Book of Revelation wala na. 2020 na ta karon, 2021 na ta karon. 21 na. Amo na nga ngundi masaysay nga subong nga walay konflikto
Walay pagsumpaki sa Biblia. Hindi na siya mahanay nga dapat mahanara siya sa pagkahanay halin sa Genesis pagkadto sa Revelation kung ngano gitugas ang Dios ang tao kag sa iyang kalaglagan kag sa kaluwasan o kung ginatawag lang nga systematic theology, tubtob sa walay katapusan. Sige diri anay ta magtapos aton nga kwan. Pagtapos padayo lang ta karon human sini. So sa aton nga pag tapos ni magkuan ta mag-pray. Okay, na ako'y something pa necessity kadali. So magpasalamat ta sige no. Let's pray. Sa imo bala nga Amay, salamat sa mga higang ginatag nimo samon sa pagtuon sa mga pulong, labas ta nanggid sa teaching ministry kag pamatuod sa bala nga espiritu. Nga sa pag-enlighten sa tanan as our divine teacher kay we are just an instrument. Kag salamat man sa mga spiritual IQ kag spiritual understanding nga sa imong grasya sa pamagi, not by our own means. Ani salamat sa presensya matag isa nga sa imong ginautangan pasalamatan sa gyapon pinagis nga Jesus Christ. Amen. Okay, time pa dali lang